dapat talaga pag naglilingkod ka sa Diyos, huwag ka susunod sa utos ng tao. Find the truth. Ang tamang paglilingkod sa Diyos, susunod ka sa utos ng Diyos. Kasi kung susunod ka sa utos ng tao, naglilingkod ka kamo sa Diyos, tao ang sinusunod mo, pakinggan nyo ang sabi ng Marcos 7:7 hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ang dapat talaga pag naglilingkod ka sa Diyos, huwag ka susunod sa utos ng tao. Kasi ang sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya malalaman nyo mga kababayan, kapag kayo nasa tama ng iglesia, malalaman nyo ang turo kung yan ay utos ba ng Diyos o utos ng tao. Kasi may utos ng tao mga kababayan ay hindi utos ng Diyos. Tulad nito, panoorin nyo. Yan mga kababayan, mga alagad pa raw kayo, yan ang pinagagawa ninyo, nakakahiya naman kayo. Utos ba ng Diyos yan? Sa bagay, yung Diyos no, hindi naman totoong Diyos hindi naman tunay na Diyos. Kaya malalaman natin na yung itinuturo nyo din, hindi rin utos ng Diyos. Kasi yung pinaglilingkuran nyo, hindi naman tunay na Diyos. Bakit? Sabi sa Biblia, yung mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay ng mga tao, kasuplam-suplam sa Diyos yun. Kahit basahin nyo sa Biblia nyo mismo, nasa Deuteronomio 5:7. Basahin natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Yan po mga kababayan. Alam nyo ang tawag ng Diyos sa mga yan? Basahin natin sa 1:21 ng Roma. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ano ginawa ng mga niwalang kabuluhan? 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Yan ang niwalang kabuluhan nila. Ang sabi, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira.
Pinalitan nila yung Diyos ng larawan ng mga tao at saka larawan ng mga hayop, larawan ng mga ibon. Ano ginawa nila? Sa 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Nagsisamba sila at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kaya sabi ni Pablo, walang kabuluhan, labag sa Diyos, bawal sa Diyos. Ayaw ng Diyos na gagawin mo yon doon sa mga larawan na ginawa ng kamay ng mga tao. Yan ay mga kasinungalingan, walang kabuluhan. Kaysa kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati tulad ng Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid.